Noong unang gabi ko doon, may nakita akong journal na nakasuksok sa ilalim ng kama. Nakita ko na wala naman siyang pangalan, kaya binasa ko. May isang entry doon na tumatak sa akin. Sabi ng may-ari ng journal, mag-ingat daw sa mga duwende na nakatira sa dorm na yon. Natawa lang ako noon kasi sa lahat ng kwento na narinig ko tungkol sa dorm na yon, yun ang pinakapabebe. Duwende lang, takot na sila. Pero habang tumatagal ako sa dorm na yon, napansin ko na parang may katotohanan nga yung journal. May mga nawawala akong gamit, minsan kahit mga libro na nasa shelf lang nawawala. Minsan maririnig ko na parang may tumatakbo sa hallway, pero pag sumilip ako, wala namang tao. Minsan nga nakikita ko na parang may anino na gumagalaw sa ilalim ng pinto, pero wala namang tao sa labas. Nung minsan na nagising ako ng madaling araw, hindi ako makatulog ulit. Kaya nagpasya ako na lumabas muna ng kwarto. Pagbukas ko ng pinto, may nakita akong mga tao na nagtitipon sa laundry room. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila doon, kaya lumapit ako. Pero nung makalapit ako, nakita ko na hindi mga tao ang nagtitipon doon. Mga maliliit na nilalang na may mahabang balbas at suot na mga sombrero, mga duwende. May isa sa kanila na may hawak na libro at tinataas-taas niya ito sa iba. Yung iba naman naglalabas ng mga barya at papel. Parang nagbibiding sila. Doon ko naisip na baka yung librong hawak ng duwende ay yung nawawalang libro ko. Imbis na lumapit, umatras na lang ako at bumalik sa kwarto. Nung mga sumunod na araw, hindi ko na nakita yung mga duwende. Pero alam ko na naroon pa rin sila. Nung tumagal ako sa dorm na iyon, nakilala ko rin yung mga kasama ko sa kwarto. 4 kami sa isang kwarto. Tapos, ang pinakamatagal na roon ay si Kuya Jomar. 3 taon na raw siya sa dorm na iyon. Habang kami, 1 taon pa lang. Si Kuya Jomar, lagi siyang may nilalagay na pagkain sa ilalim ng kama niya. Minsan tinanong ko siya kung para saan yon. Sabi niya, para raw sa mga kaibigan niya. Hindi ko na lang siya tinanong kung sino yung mga kaibigan na tinutukoy niya. Pero sa isip ko, baka yung mga duwende. Nung tumagal pa, napansin ko na may kakaiba kay Kuya Jomar. Parang unti-unti siyang nagiging katulad ng mga duwende. Nung una, akala ko nagbibiro lang siya. Pero habang tumatagal, napapansin ko na totoong nangyayari yun sa kanya. Lumiliit siya, yung mga ngipin niya nagiging matutulis, yung mga kuko niya humahaba. Tapos yung boses niya nagiging parang boses ng bata. Sa isip ko, baka dahil ito sa magandang relasyon niya sa mga duwende. Baka binibiyayaan siya ng mga ito kaya nagiging katulad siya nila. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot para kay Kuya Jomar. Pero sa tingin ko naman, ayos lang sa kanya ang lahat ng nangyayari sa kanya. Sabi niya sa akin, nag-aalay daw siya ng pagkain sa mga duwende. Kapalit nun ay tinutulungan siya ng mga ito sa mga gawain niya. Minsan daw, kahit hindi na siya nag-aaral, ay pumapasa pa rin siya dahil ang mga duwende na ang gumagawa ng mga project at assignment niya. Nung tumagal pa, mas lumala pa yung mga pagbabago kay Kuya Jomar. Naging balbon siya, yung mga tenga niya naging matutulis. Tapos, yung mga mata niya naging pula. Pero hindi naman siya natatakot. Sabi niya sa akin, masaya siya sa mga nangyayari sa kanya. Dahil sa wakas makakasama na raw niya ang mga kaibigan niya. Hindi ko siya naintindihan noon, pero hinayaan ko na lang siya. Isang araw, nagising ako ng madaling araw. Pagtingin ko sa kama ni Kuya Jomar, wala siya roon. Nag-alala ako kaya hinanap ko siya. Nakita ko siya sa laundry room. Nagulat ako kasi nakita ko na nagtitipon siya kasama ng mga duwende. Nung makita niya ako, ngumiti siya at kumaway. Pero ako, tumakbo ako pabalik sa kwarto. Kinabukasan, hindi na bumalik si Kuya Jomar. Nagtanong-tanong ako sa mga staff ng dorm pero sabi nila, wala naman daw Jomar na nakatira roon. Hindi ko alam kung paano nangyari yon.
Pero sa tingin ko, may kinalaman ang mga duwende. Nung makalipas ang ilang buwan, may bagong kasama kami sa kwarto. Si Kuya Jomar, hindi na siya bumalik. Pero ako, natutunan ko na makipagkaibigan din sa mga duwende. Nag-aalay din ako ng pagkain sa kanila. Pero hindi katulad ni Kuya Jomar, hindi ko na hinayaan na baguhin nila ako. Baka kasi matulad ako sa kanya. May bagong salta sa dorm na tinutuluyan namin ang nagkwento nito. Tawagin na lang natin siyang Gino. Nagulat daw siya noong unang araw niya sa dorm. Sinabihan agad siya ng mga kasama namin na huwag siyang pupunta sa likod ng dorm dahil may duwende raw doon. Natawa raw siya kasi akala niya nagbibiro lang yung mga kasama namin. Pero nung makailang ulit na siyang sinabihan ay na-curious na siya. Nagtanong siya kung ano bang meron sa likod ng dorm at kung bakit may duwende raw doon. Nagkuwento yung mga kasama namin at doon na nagsimula ang lahat. Naging interesado si Gino sa kwento ng duwende. Lagi raw niyang iniisip kung ano ba yung itsura ng duwende. Totoo bang may duwende? Ano bang ginagawa ng duwende sa likod ng dorm? Marami pa siyang tanong na naglalaro sa isip niya. Sa tuwing may oras daw siya, ay gumugugol siya ng oras para mag-isip tungkol sa duwende. Nagkaroon daw siya ng takot at pag-aalala na baka bigla siyang atakihin ng duwende. Pero sa kabila raw ng lahat ng iyon ay may hindi maipaliwanag na pagnanasa siyang pumunta sa likod ng dorm. Parang may tumatawag daw sa kanya. Isang hapon hindi na raw niya napigilan ang sarili niya. Dumaan siya sa likod ng dorm at nakita niya yung puno na sinasabi ng mga kasama namin. Nakatingin lang daw siya doon pero hindi siya lumapit. Parang may kakaibang enerhiya raw na nanggagaling sa puno. Naramdaman daw niya na may nakatingin sa kanya mula doon sa mga ugat ng puno. Bigla raw siyang nilamig, kaya bumalik na siya sa loob ng dorm. Sa paglipas ng mga araw ay nakakita raw si Gino ng mga kakaibang bagay sa dorm. May mga nakikita raw siyang maliliit na laruan na nagkahalat sa sahig. Parang mga laruan ng bata. Minsan daw ay may nakita siyang figurine na halos kasing laki ng isang ballpen. Nakakatakot daw yung itsura ng figurine. Kulubot yung mukha nito at nakangisi. Nakita raw niya yon sa isang sulok ng common area na parang tinatago. Nung tignan niya ulit ay wala na yung figurine. May mga pagkakataon din na nagugulat siya dahil bigla na lang daw naglalabasan ng mga ipis sa loob ng dorm. Yung tipong nasa isang sulok lang siya at nagbabasa ng libro tapos biglang may lalabas na sangkatutak na ipis. Yung iba, tinatawanan lang siya kasi natatakot siya sa mga ipis. Pero siya naalala niya yung kwento ng mga kasama namin na may duwende sa likod ng dorm. Pakiramdam daw niya ay may kinalaman yung duwende sa mga naglalabasang ipis. Isang gabi, nag-brown out sa dorm. Nasa common area si Gino at nag-aaral. Sabi niya, siya lang daw yung tao doon. Nung biglang mawala yung ilaw, ay narinig niya yung tawa ng isang bata. Napatayo raw siya at naghanap ng flashlight. Pero wala siyang makita. Nasa kwarto raw yung flashlight niya. Kaya naglakad na lang siya papunta sa hallway. Habang naglalakad, ay nararamdaman niya na may malamig na hangin na sumusunod sa kanya. Nung makarating siya sa hallway, ay narinig niya yung mga yapak. Parang may maliit na nilalang na nakasunod sa kanya. Tumakbo raw siya papunta sa kwarto niya at nagkulong. Ilang araw pa ang lumipas at naisipan naming mag-Spirit of the Glass. Kasama ko si Gino at dalawa pa naming kaibigan. Sabi namin, sa kwarto na lang namin gawin para hindi na kami lumabas pa. Pumayag naman sila. Nung kalagitnaan na ng session namin ay biglang natumba yung baso. Nagtawanan pa kami kasi akala namin ay may nagbiro lang sa amin. Pero nagulat kami nung makita namin na may maliit na aninong tumakbo papunta sa ilalim ng kama.
Nagtayuan kami at lumabas ng kwarto. Naririnig namin yung tawa ng duwende. Parang nasa ilalim lang siya ng kama at nagtatago. Pero habang tumatagal ay parang lumalapit yung tawa niya sa amin. Tumakbo kami palabas ng kwarto. Habang tumatakbo kami ay naririnig namin yung yapak ng duwende na parang hinahabol kami. Nung makalabas kami ay saka lang kami nakahinga ng maluwag. Akala namin ay tapos na ang lahat, pero nung bumalik kami sa kwarto ay nakita namin na may nakapatong na litrato sa kama. Litrato namin na 4 na may kasamang duwende. Nasa gitna namin yung duwende at nakangisi. Lahat kami ay takot na takot. Nung sumunod na mga araw ay lagi naming naririnig yung bulong at tawa ng duwende. Kahit nasa kwarto na kami ay naririnig pa rin namin yung tawa niya. Hanggang sa lumipat na ako ng dorm ay naririnig ko pa rin yung tawa ng duwende. Hanggang ngayon ay nararamdaman ko pa rin yung presensya ng duwende na yon. Lalo na kapag may bagong estudyante na tinutuluyan yung dorm namin at sinasabihan na may duwende sa likod ng dorm. Sana ay mapili niyo itong kwento ko. Hindi naman talaga ako nakaranas ng nakakatakot na pangyayari sa buhay ko, pero itong kwento ko ay nangyari sa tatay ng tatay ko. Noong bata pa si Lolo ay sa probinsya siya nakatira. May sakahan sila na nasa dulo ng isang lugar na may mga kwento na may duwende raw na nakatira roon. Kapag nagbabalat kami ng mais ay nagkukwento si Lolo ng mga karanasan niya sa duwende. Sabi niya kapag daw nakikita niya na interesado kaming makinig sa kwento niya ay natutuwa siya. Kasi ibig sabihin daw noon ay makikinig kami sa payo niya na igalang ang mga hindi nakikitang tagapagbantay ng kanilang lupain. Isa raw sa mga dahilan kung bakit siya nagkukwento ay para matakot kami sa mga duwende. Kasi nung bata pa raw siya ay hindi siya takot sa mga duwende. Sa katunayan, hindi talaga siya naniniwala sa mga kwento tungkol sa mga ito. Gusto niyang patunayan na hindi totoo ang mga sinasabi ng matatanda, kaya interesado siyang makakita ng duwende. Kaya isang araw ay nagpasya siyang hanapin ang duwende na nakatira sa dulo ng kanilang sakahan. Sabi ni Lolo ay kasama niya noon yung aso niya na si Miro. Naglakad daw sila papunta sa makapal na kagubatan na nasa likod ng kanilang bahay. Doon daw sa kagubatan na yon nakatira yung duwende. Habang naglalakad daw siya ay nakaramdam siya ng kakaibang lamig. Pero hindi niya ito pinansin. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Nakita niya na may mga batong nakahilera sa gilid ng daan. Kakaiba raw yung pagkakaayos ng mga bato kaya sinundan niya ito. Hanggang sa makita niya na yung mga bato ay may arko na gawa rin sa bato. Amoy na amoy daw niya yung mga bulaklak, kaya alam niya na nasa teritoryo na siya ng duwende. Sabi ni Lolo ay takot na takot siya noon habang naglalakad. Kasi yung mga kulay daw ng kagubatan ay mas matingkad kaysa dati. Yung kulay berde ng mga dahon ay halos masakit na sa mata. Yung kulay ng mga bulaklak ay mas matingkad. Yung kulay ng langit ay mas matingkad na asul. Yung mga gamit daw niya sa bulsa ay nawala. Tapos nakakarinig siya ng mga tawa mula sa kung saan. Si Miro daw ay galit na naglalakad sa tabi niya. Nakataas yung buntot at nakatingin sa paligid. Nakakita siya ng mga kabute na nakahilera sa gilid ng daan. Sinipa niya yung mga kabute, doon na raw nagalit yung duwende. Tumakbo siya pabalik sa bahay nila. Yung mga puno raw ay parang hinahabol siya, takot na takot siya. Ang nasa isip niya lang ay makabalik sa sakahan nila. Nakalabas siya sa kagubatan pero si Miro ay nawala. Hindi na raw niya nakita yung aso niya. Naghanap pa sila ng ilang araw kasama ang mga kapitbahay pero hindi na talaga nila ito natagpuan. Hanggang ngayon, iniisip pa rin nila kung anong nangyari kay Miro. Kaya hanggang ngayon
ay nagdadalamhati pa rin si Lolo sa pagkawala ng kanyang aso. Simula noon, naging mas maingat na siya at natutunan niyang igalang ang mga hindi nakikitang nilalang sa kanilang paligid. Sabi ni Lolo ay siya ang unang tao na nakapasok sa teritoryo ng duwende. Kaya naging babala siya sa mga tao sa kanilang lugar. Noong kabataan ni Lolo ay hindi pa raw ganoon karami ang mga nakatira sa lugar nila. Kaya nung kumalat ang kwento niya ay marami ang natakot. Hanggang ngayon ay pinapakahalat pa rin ni Lolo ang kwento niya. Marami na rin ang nagkaroon ng kakaibang karanasan sa lugar na iyon, kaya't ang takot sa duwende ay naging bahagi na ng kamalayan ng komunidad. Ang kwento ni Lolo ay naging bahagi na ng mga alamat sa lugar nila. Sa kabila ng takot at kalungkutan na naramdaman niya, nagsilbi itong paalala sa kanya na ang mga bagay na hindi nakikita ay dapat igalang at hindi minamaliit. Isang malungkot na babala laban sa pag-uusisa sa mga bagay na hindi naman dapat pakialaman. Sinasabi ng mga tao na sa tuwing may nagtatangkang pumasok sa kagubatan, may naririnig silang mga bulong at tawanan na tila ba'y pinaglalaruan sila ng mga duwende. Naging bahagi na ito ng takot at respeto ng komunidad sa mga hindi nakikitang nilalang. Ako po si Marco. Nung college ako, may naranasan akong nakakatakot sa dorm na tinirhan ko. Hindi ko alam kung may multo ba talaga sa dorm na yon o ako lang yung ginugulo ng multo. Ganito po kasi ang nangyari. Nung unang taon ko sa college, lumipat ako sa isang dorm na malapit sa school. Nung unang gabi ko doon, may napanaginipan ako. May nakikita akong puno na may malaking butas sa gitna. Paulit-ulit kong napapanaginipan yung puno na yon. Hindi ko maintindihan kung ano ba ang ibig sabihin ng panaginip ko. Hanggang sa isang gabi may nangyari. Sa panaginip ko naglalakad ako papunta doon sa puno. Pagdating ko doon, parang may humila sa akin papasok sa butas ng puno. Pagpasok ko doon, biglang nagiba yung itsura ng paligid. Nakita ko yung sarili ko na nasa bakuran namin. May dalawang bata na naglalaro sa may gilid ng bakuran. Nakilala ko yung mga bata. Ako yon at yung kapatid kong si Marco. Bigla kong naalala yung eksaktong araw na yon. Nung araw na yon, naglalaro kami ni Marco sa may gilid ng bakuran. May nakita kaming punso, sinipa ko yon, tapos biglang umulan. Tumakbo kami ni Marco papasok sa bahay. Pagdating namin sa loob, may nakita kaming maliit na tao na nakatayo sa may pintuan ng kusina. Nagulat ako tapos biglang nawala yung maliit na tao. Kinuwento namin kay Mama yung nakita namin pero hindi naniwala sa amin si Mama. Kinagabihan, nilagnat ako. 3 araw akong nilagnat. Hindi ko makalimutan yung araw na yon kasi yun yung unang beses na nagkasakit ako ng ganon katagal. Sa panaginip ko, bigla kong naalala yung nangyari na yon. Tapos, nagising ako. Pawis na pawis ako. Parang ang init ng katawan ko. Kinabukasan, may lagnat ako. Kinagabihan nakahiga ako sa kama. Tapos nakita ko si Lola na nakatayo sa may pinto. Sabi niya sa akin, may galit daw sa amin ang mga duwende. Dapat daw ay mag-sorry kami sa kanila at mangako na hindi namin sila gagambalain. Tinanong ko si Lola kung anong ibig niyang sabihin. Pero hindi siya sumagot. Nagising ako, panaginip lang pala. Kinuwento ko kay Mama yung napanaginipan ko. Sabi ni Mama, bago raw mamatay si Lola, ay may kinuwento ito sa kanya. May galit daw sa aming mga duwende. Hindi lang daw namin ito napapansin dahil hindi kami nakakaramdam ng mga pagpaparamdam nila. Pero si Lola, ramdam daw niya ang galit ng mga duwende. Kaya pala lagi kaming pinapahiran ni Lola ng mga dahon ng bayabas ay dahil sa mga duwende na yon. Sabi ko kay Mama, baka kaya ako nilalagnat ay dahil sa mga duwende na yon. Kinagabihan, nanaginip ulit ako. Naglalakad ako papunta doon sa puno. Pagdating ko doon may nakita akong maliit na tao na nakatayo sa may butas ng puno.
Nakasuot siya ng malaking sombrero. Sabi niya sa akin, binibigyan daw nila ako ng pagkakataon para mag-sorry sa mga duwende na nagagalit sa amin. Kapalit ng sorry ay ang kapayapaan ng pamilya namin. Nagising ako. Pawis na naman ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Mag-sorry ba ako sa mga duwende or hindi? Sabi kasi ni Mama, hindi naman kami nagagambala ng mga duwende na yon. Si Lola lang yung nakakaramdam ng mga pagpaparamdam nila. Baka naman wala talagang galit sa amin ng mga duwende na yon. Pakagawa-gawa lang ni Lola ang lahat. Pero paano kung totoo nga ang lahat? Paano kung may galit talaga sa amin ang mga duwende na yon? Paano kung ako ang pinag-iinitan nila ngayon? Naisip ko na baka kaya ako nilalagnat ay dahil sa mga duwende na yon. Baka sila ang nagpaparamdam sa akin ng mga panaginip na yon. Kaya naisip ko na harapin yung duwende at mag-sorry sa kanila. Pero naisip ko rin na baka hindi naman talaga sila nagagalit sa amin. Baka si Lola lang talaga ang nag-iimbento ng lahat. Baka yung panaginip ko ay gawa lang ng imahinasyon ko. Nung mga sumunod na gabi, paulit-ulit kong napapanaginipan yung puno na yon. Paulit-ulit kong nakikita yung duwende na nakatayo sa may butas ng puno. Paulit-ulit niyang sinasabi na binibigyan niya ako ng pagkakataon para mag-sorry sa mga duwende na nagagalit sa amin. Kapalit ng sorry ay ang kapayapaan ng pamilya namin. Paulit-ulit lang yon. Paulit-ulit din akong nilalagnat. Hanggang sa hindi ko na kinaya, nilapitan ko yung duwende. Sabi ko sa kanya, pwede bang itigil na nila yung pagpaparamdam nila sa akin? Kapalit nito ay ang pangako ko na hindi ko na sila guguluhin at gagambalain. Hindi ko na rin pagtatawanan ng mundo nila. Nagising ako na pawis. Pero sa pagkakataong yun wala na akong lagnat. Hindi ko na rin napanaginipan yung puno na yun. Hanggang ngayon hindi ko alam kung ano ba talaga ang nangyari sa akin. Pero natutunan ko na may mga bagay na hindi natin nakikita. Pero nandyan lang sila sa paligid natin. May kukwento sana ako sa inyo. Isa akong teacher sa isang paaralan dito sa amin. May nahanap akong project ng isang estudyante na talaga namang kinilabutan ako sa mga laman. Ang project na ito ay para sa isang subject na parang history. Ang gagawin ng mga estudyante ay pipili sila ng isang alamat na may kinalaman sa bayan namin. Pagkatapos ay gagawa sila ng research tungkol sa alamat na iyon. May nahanap akong makapal na folder na nakatago sa likod ng mga files. Pagbukas ko, ang dami kong nakita. May mga papel na may mga nakasulat, may mga mapa, may mga pictures. Ang dami kong nakita. Parang ang dami ng pinuntahan ng estudyante na gumawa ng project na yon. Ang title ng project ay Alamat ng Duwende sa Likod ng Paaralan. Naging interesado ako kaya binasa ko. Ang sabi sa introduction, may isang duwende raw na nakatira sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng paaralan. Maraming residente ang nakakaalam tungkol sa duwende at marami na rin ang naging biktima nito. May mga kasama pang panayam yung project, may mga interview yung estudyante sa mga residente na nakakaalam tungkol sa duwende. Binasa ko yung mga panayam, ang dami palang nakakaalam tungkol sa duwende. May isang panayam na nagsabing noong 1920s pa raw ay naroon na yung duwende. Natawa pa ako kasi naisip ko na baka yung duwende mismo ang may-ari ng paaralan. Nagpatuloy ako sa pagbabasa, may nakita pa ako na isang lumang titulo ng lupa. Galing daw yon sa archives ng paaralan. Nakalagay doon sa titulo na may isang duwende na nagkukubli sa lupa ng paaralan. Nakakatuwa kasi kahit sa titulo ng lupa ay may babala tungkol sa duwende. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. May nakalagay doon na may mga alay na iniiwan para sa duwende sa likod ng paaralan. Kapag daw napansin mo na may pagkain o prutas na nakalagay sa ilalim ng puno ng mangga, ay wag mo raw gagalawin. Para sa duwende raw yon.
Sa puntong yon ay nagsisimula na akong makaramdam ng takot. Parang nararamdaman ko na may nakatingin sa akin. Pero hindi ako nagpatinag. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. May nakita akong tape na may nakasulat na interview. Inon ko yung tape recorder sa kwarto at pinakinggan yung laman ng tape. Matanda yung nagsasalita sa tape. Sabi niya nung bata pa raw siya ay lagi siyang pinapagalitan ng nanay niya kapag naglalaro siya sa likod ng paaralan. Kasi nga ay may duwende raw doon, pero hindi siya nakikinig. Isang araw ay naglalaro raw siya ng taguan kasama yung mga kaibigan niya. Nagtago siya sa likod ng puno ng mangga. Habang nakaupo siya roon ay may narinig siyang tinig na tumatawag sa pangalan niya. Nilingon niya yung pinanggagalingan ng tinig. May nakita raw siyang maliit na lalaki na nakasuot ng kulay puting damit. Tumakbo siya pauwi at sinabi sa nanay niya ang nakita niya. Sabi ng nanay niya ay wag na raw siyang babalik sa likod ng paaralan. Pero makulit daw siya, bumalik pa rin siya doon. Pero hindi na raw nagpakita sa kanya yung duwende. Lumaki raw siya na naririnig ang mga kwento ng mga biktima ng duwende. May mga nawawala raw na gamit sa mga bahay na malapit sa paaralan. May mga nawawalang pagkain. May mga nawawalang bata na natatagpuan sa ibang lugar. May mga nawawalang matatanda na hindi na natatagpuan. Sabi pa ng matanda sa tape ay may isang kaibigan daw siya na naglaro sa likod ng paaralan. Nakakita raw ng mga maliliit na tao na naglalaro sa ilalim ng puno ng mangga. Pinuntahan daw ng kaibigan niya yung mga maliliit na tao. Pero nung malapit na siya ay nawala yung mga ito. Pagkatapos ay nagkaroon ng sakit yung kaibigan niya at namatay. Doon ko na pinatay yung tape recorder. Sobrang takot ko na. Parang may naririnig akong mga boses sa paligid ko. Gusto ko nang itigil yung pakikinig sa project na yon. Pero may nakita pa akong isang video file. Pinanood ko yung video. Yung estudyante na gumawa ng project ang nasa video. May hawak siyang isang plastic na may lamang tinapay. Lumapit siya sa puno ng mangga at nilagay yung plastic sa ilalim ng puno. Sabi niya, para sa'yo ito. Marami pa akong nakuhang interview tungkol sa'yo. Mukhang sikat na sikat ka sa buong bayan. Nagulat ako sa sinabi ng estudyante. Nakikipag-usap siya sa duwende? Nagpatuloy yung video. Nagpatuloy din sa pakikipag-usap yung estudyante. Sabi niya, kailangan daw niyang makausap yung duwende. Kailangan daw niyang makumpleto yung project para makapasa siya. Natawa pa ako kasi napakadaring ng estudyante na yon. Nakikipag-usap siya sa duwende. Naisip ko na baka hindi naman totoo yung duwende. Pero nagulat ako sa sumunod na nangyari. May sumunod na video. Yung estudyante ulit ang nasa video. May hawak siyang isang supot ng tinapay. Nilagay niya yon sa ilalim ng puno. Sabi niya, para sa'yo ito. Sana kausapin mo na ako. Wala na akong oras. Kailangan ko nang ipasa yung project. Marami pang video na sumunod. Nakita ko na nagdadala ng alay yung estudyante para sa duwende. Pero hindi raw ito nagpapakita. Sa huling video ay napansin ko na namumutla na yung estudyante. Sabi niya, hindi na raw nagpapakita sa kanya yung duwende. Nawalan na raw sila ng komunikasyon. Nag-aalala yung estudyante kasi baka nagalit sa kanya yung duwende. Doon na natapos yung video. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa estudyante na gumawa ng project na yon. Pero sa tingin ko, hindi maganda ang kinahinatnan niya. Parang may pakiramdam ako na yung mga bangungot ko parang babala na rin sa akin na baka kung ano ang nangyari sa estudyante ay mangyari din sa akin kung hindi ako mag-iingat. Nakatago pa rin sa akin yung project. Naisip ko kasi na baka may mga estudyante na makaisip na gumawa ng kaparehong project. Ayoko nang may madamay pa. At least, kung may magtangkang gumawa ulit ng ganitong project, may babala na ako sa kanila. Isang paalala na may mga bagay na hindi dapat ginagalaw, lalo na kung hindi mo alam ang pinagmulan. Pagkatapos kong mabasa yung project na yon, hindi na ako mapakali.
Parang may malamig na hangin na laging dumadaan sa likod ko. Gabi-gabi, nagkakaroon ako ng bangungot. Lagi kong napapanaginipan na may mga maliliit na tao na naglalakad sa paligid ng kama ko, nakatingin sa akin. Ramdam ko yung bigat ng mga mata nila. Takot na takot ako, parang hinahabol ako ng takot na baka ako naman ang susunod na biktima ng duwende. Pero kahit naisip ko na baka guni-guni ko lang ang lahat, hindi ko maalis ang takot. Baka isang araw, ako naman ang kunin ng duwende. At least sa kabila ng takot, may alaala ako ng madilim na nakaraan ng bayan namin na magsisilbing babala sa iba.